Pilipinas ang ating oras, 6:45 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Huwag po kayong magugulat, hindi po ako si Attorney Cheryl Adami Molina, aka Attorney Cam. Pero sa pangalan ni Attorney Cam, kami po muna ang inyong makakasama sa isang oras. Samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi na magbibigay ng mga usaping panlipunan. Siyempre, uupuan muna namin ang programa ni Attorney Cam. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Vina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Grabe yung energy ko na magandang. Ganun kasi si Attorney Cam pag minsan, di ba? Magandang gabi. Yan. Magandang gabi, Pilipinas. Diba? Ganon. Pero siyempre, yung mga kababayan natin na parang inuulan, binabagyo pa ngayon, ay medyo hindi kagandahan ang kanilang gabi. Huwag po kayong mag-alala, kami po ay nakikiramay sa inyo. Kanina po, inulan din kami. Oo nga. Grabing ulan yun, Beshi. Grabing ulan yung partner. Anong oras na tayo nakapasok dahil sa ulan? Walang sinasanto ang ulan na yan. Speaking of ulan, binabantayan pa rin po natin ang galaw ng Tropical Depression ni Isang. At ayon sa Pag-asa ay bahagya itong bumagal habang tumatawid sa lalawigan ng Quirino. Mamaya makikibalita tayo sa DOST Pag-asa, pero base sa kanilang huling bulletin, huling namataan ang sentro ng bagyo sa bisinidad ng Aglipay sa Quirino. Tagalay nito ang hangin na malapit sa sentro na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso na aabot sa 90 kilometers per hour. At upang bigyan pa tayo ng iba pang detalye kaugnay sa bagyong Isang, nasa ating linya na po si Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Magandang gabi po, Sir Dan. Yes po, good evening, Josa. Wina sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Latest location natin kay Isang kaninang alas 4 ng hapon ay nandito na ito sa malapit dito sa bayan ng Aglipay sa May Quirino. Napanatili nito ang tropical depression intensity at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. As of 5 p.m., may tropical cyclone wind signal number 1 pa rin tayo nakataas over Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at itong northern portion ng Nueva Ecija. Kaya over this area, sasaan pa rin natin na magpapatuloy itong mga pagbugso ng hangin na dulot ng tumatawid na bagyo over northern Luzon. In terms naman of heavy rainfall, yung mga pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ni Bagyong Isang at ng southwest monsoon na yung hanging habagat, makaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan over buong Luzon at itong western section ng Visayas. Pinaka-maapektuhan ng bagyo, itong mga rain bands sa bagyo magpapatuloy na magdudulot ng mga pag-ulan over northern Luzon at sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at sa Aurora. Samantala, pinaka-maapektuhan naman ng habagat itong areas ng Occidental Mindoro at sa Palawan. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas, dito sa central and eastern sections ng Visayas, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan, pero sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Batanes at Cagayan dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng maalong karagatan. Alright, Sir Dan, nabanggit po na sa bulletin ng Pag-asa na inaasahang lalabas bukas ng umaga o hapon ang bagyong Isang. Pero kahit po ito ay lalabas na, Sir Dan, aasahan ba natin na parang magiging maulan pa hanggang sa Lunes ba o hanggang Linggo na lamang ang mga pag-ulan na dulot po nitong Isang, sir, ha? Maliban pa po sa bagat, sir?
Yes po, inaasahan natin hanggang most likely hanggang Saturday na lamang yung mga pag-ulan over most of Luzon, no? Pero itong western section of Luzon, dahil sa habagat, ay magpapatuloy pa rin yung mga makulimlim na panahon dito at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero the rest of Luzon, improving weather conditions sa ating inaasahan pagsapit ng linggo. Alright, sir, may binabantayan po ba ng isa pang panibagong sama ng panahon ang pag-asa maliban sa bagyong Isang, sir? Yes po, sa ngayon may binabantayan po tayong LPA sa labas ng ating par, no? So, latest location naman natin kaninang hapon ay nasa layong 985 kilometers silangan ng Mindanao. So, sa ngayon mababa pa naman yung chance ang maging bagyo ito for the next 24 hours. Pero posible ito magdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Magandang balita naman po na wala pa, mababa pa ang chance na maging bagyo itong LPA. Pero may posibilidad ba sa mga susunod na araw, Sir Dan, na papasok ito ng PAR at susunod na bagyo after Isang, sir? Yes po, no? So within the next 12 hours, inaasahan natin na papasok ito ng PAR at next na pangalan po natin sa listahan ng mga bagyo Jacinto po. Ayan. Bagyong Jacinto, wag naman muna. Kalma-kalma ka lang dyan sa labas ng PAR. Maraming salamat. Hindi na makamitan ka. Alright. Sir Dan Villamin, maraming salamat po. Thank you po and good evening. At katulad nga ng nabanggit ng weather forecaster na si Sir Dan Villamil, kahit lalabas na ng PAR bukas ang bagyong Isang, ay meron pa ring asahan ng mga pag-ulan. Dahil din naman yan sa habagat. Kahit lumabas na ang bagyong Isang, meron pa rin tayong umiiral na southwest monsoon. Ang habagat. Yes. At meron ding isang binabantayan. Di ba? Inaasahang papasok sa Philippine area ngayong 12 hours, within 12 hours. Yes. Yan. Pag yan pumasok, pag naging ganap na bagyo, tatawagin namang bagyong Jacinto. Ayan. Kaya sa ating mga kababayan dyan, ay, wag nyo pong kalimutan ng inyong mga payong. Oo nga, ngayon kasi labasan na, although may mga suspension of classes kanina, yung mga nasa private sector naman natin, mga kababayan na nagtatrabaho, ay mga nagsisiuwian na ngayon. Mamaya makikibalita tayo kung ano bang mga lansangan dito sa Metro Manila ang hindi pa madadaanan dahil meron pang kahit papaano gutter deep na pagbaha. Mamaya makikibalita tayo sa MMDA Metro Base. At kaugnay niyan, partner, meron din tayo, meron pong libreng sakay ang LRT 2, LRT 1 at MRT 3 ngayong araw. Simula yan kaninang alas 12 ng tanghali dahil nga sa sobrang ulan. Yes. Sa mga kababayan ho natin dyan, pwede ho kayong sumakay ng ating mga train station. Mamaya po pag-uusapan natin na meron tayong mga nakalatag na usapin. Mamaya usaping panlipunan na mga nakasubaybay sa atin, nakatutok na nakikinig. Kung hindi po tayo nagkakamali, ay ito lamang ay pinalawak o pinalawig pa ng Department of Agriculture, WINA, partner, ang kanilang programang Benting Bigas meron na o yung BBM na program, which is yung nagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. Mas pinalawak pa ito para sa kanilang mga para sa mga magsasaka in terms of benefits na marireceive ng mga magsasaka. Pinalawak pa dahil nagdagdag sila ng 4 na sites. Kabilang dyan ang Lawag City sa Ilocos Norte, Rojas City sa Capiz, gayon din sa Cagayan de Oro meron, sa Misamis Oriental at sa San Jose sa Occidental Mindoro. Alright, mamaya balikan natin ang usaping bigas. Makibalita tayo sa kalagayan ng lansangan dito sa Metro Manila kay Ma'am Emma Loristo ng MMDA Metro Base. Ma'am Emma, magandang gabi po. Yes, magandang gabi rin po sa inyo, Ma'am Josa and Ma'am Wina. Ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang kalagayan ho ng traffic dito sa bahagi ng EDSA, yung northbound lane po kung galing kayo dyan sa may bandang Pasay area, Makapagal, light to moderate approaching dyan sa may intersection. Ganoon din po yung intersection ng Rojas Boulevard, EDSA, moderately moving po yung mararanasan sa mga oras na to. May bahagyang pagbagal din pagsapit sa may FB Harrison hanggang makarating po kayo ng Taft Avenue. Itong EDSA Makati northbound mula dyan sa may Buendia, makararanas na po yan ng traffic build-up. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating po kayo sa may panig ng Mega Mall area.
Moderately moving pag-akyat nitong Ortigas, patungo po kayo ng White Plains. Mararanasan din po yung mabagal na usad patungo dyan sa may Camp Aguinaldo hanggang makasapit po kayo ng New York, Cubao. Mula naman dyan sa may Kamuning Flyover, asahan din pong mabagal ang usad ng mga sakyan towards to Quezon Avenue hanggang makarating po kayo ng SM Annex. Dyan banda sa may Royal, patungo po ng Balintawak area, ay light to moderate naman ang sitwasyon. Ang kabilang bahagi po ng EDSA, kung kayo pa southbound direction, banayad naman yung sitwasyon magmula dyan sa may area po ng Balintawak, pero approaching po ng Muñoz, makakaranas po yan ng mabagal na usad hanggang makarating po ng Bansalangin. Sa mga patungo naman po ng Aurora, Cubao, mula dyan sa may New York, moderate traffic po yung sitwasyon hanggang makalampas po kayo ng intersection ng Aurora Boulevard. At sa mga patungo naman po ng Makati, mararanasan po yung mabagal ng usad mula dyan sa may approach po ng Estrella hanggang makarating po kayo ng Magallanes. Patungo po naman ng Pasay mula dyan sa may Evangelista, mararanasan po yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad hanggang makarating po kayo ng Taft Avenue. May araw po ng Biyernes, tuloy-tuloy pa rin po natin pinapatupad yung ating number coding scheme. Nakaschedule po ngayon yung mga private vehicles sa plate ending number 9 at 0 at hanggang alas 8 po ng gabi yan ipapatupad. Para po sa karagdagang impormasyon, traffic advisory, or any emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula po dito sa MMDA Metro Base, ito po sa Emma Rose Loristo. Ma'am Emma, matanong lang natin kung may mga lansangan pa ba dito sa Metro Manila ang nakararanas ng pagbaha at ano-ano po ito. Kung meron naman, ay ano pong advice natin sa ating mga motorista? So far po ma'am, sa ngayon ay subsided na po yung mga nai-report kanina ng mga flooded, especially dyan sa may part po ng Manila, Taft Avenue. At kung tatanungin po yung sitwasyon ng traffic, sa bahagi po ng Ross Boulevard, as per monitoring po natin, mabagal pa rin po itong northbound lane. Kung kayo manggagaling dito sa may part po ng Malate, patungo po kayo ng P. Burgos. Yung kabilang direction po niyan, yung southbound lane, galing po dyan sa may bahagi po ng Pedro Hill, patungo po ng Buendia, ay asahan din po makararanas pa rin na katamtaman hanggang sa mabagal ng usad ng mga sasakyan. Alright, Ma'am Emma Loristo, maraming salamat po sa inyong ulat at trapiko, ma'am. Magandang gabi. Maraming salamat po at magandang gabi rin po sa inyo. Balikan natin, Wina, yung ating napag-usapan kanina kasi nabanggit natin na mas pinalawak pa nga ng LDA ang kanilang benteng bigas. Meron na programa in terms of mga magsasaka ang makikinabang. Kasi nitong last August 13, kung hindi tayo nagkakamali at kung updated ang ating mga kababayan, ay nagdagdag po ng 4 na bagong site ang programa at nabanggit ko nga yan kanina. Kaya naman in total nasa 18 NFA warehouses na sa nasa Cordillera, sa Cagayan Valley, Central Luzon. Yun po yung mga kasalukuyan naglalabas ng murang bigas para sa mga magsasaka. Pero ang kasi dito nabanggit ng DA, Wina, na parang palalawakin na rin nila ang access para naman sa mga mangingisda. Ayun. Yan, mga kababayan natin, nabanggit nga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na target din na palawakin ang programa, bigyang access ang mga mangingisda. Kaya August 29? Kaugnay niyan? Oo, tama. Kaugnay niyan, mamaya-maya nga, Diyos, meron tayong makakausap na hihinga natin ng kanilang, ano ba ang masabi nila patungkol dito sa pag-expand ng 20 pesos na per kilo na bigas na pwede na mabili o makakabili na ang ating mga mangingisda. Mamaya makakausap natin si Sir Fernando Hicap ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya o ng Mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Sa ating pagbabalik po yan, Pilipinas ang ating oras, 1 minuto bago mag alas 7 ng gabi. Humahalili pa rin sa usapang legal. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. At syempre ngayong gabi ay usapang panlipunan muna tayo. Gaya na nabanggit natin kanina, Wina,
ang mga mangingisda ay kasama na din sa mga makaka-access ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan. Base po yan sa anunsyo ng Department of Agriculture, kung hindi ako nagkakamali, August 29, target itong ilunsad. May mga nabasa tayo na parang may statement, nagkaroon nga ng para sa pambansang lakas ng kilusang mamalakayan ng Pilipinas o pamalakay ay pakonsuelo lang ang access na ito para sa mga mangingisda. Kaya naman, naisipan natin na imbitahan sa ating programa si Ka Fernando Hicap, ang National President ng Pamalakaya, upang ipaliwanag sa atin kung ano ba ang kanilang masasabi at napasama na ang mga mangingisda. Okay ba sa kanila ito? Maganda ba ito? At kung hindi naman, ano ang kanilang suhestyon sa pamahalaan? Magandang gabi po, Ka Fernando Hicap. Si Josa po at si Wina ng DZRH. Magandang gabi po. Magandang gabi, Dita, Marina, no? Sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi po. Alright, Ka Fernando, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang inyong masasabi, Ka Fernando, at bubuksan ng DA ang kanilang pintuan para sa mga mangingisda na magkaroon sila ng access ito sa 20 pesos per kilo nila na bigas? Ano po ang inyong unang pumasok sa isipan ninyo nang marinig po ninyo ang balitang ito, sir? Yes, yung aming statement nga sa atin namin, pa-consuelo lang ito. No? Nais lamang yung mga maliliit naman doon sa makakabili na, no? Ng 20 pesos yung bigas sa atin. Actually, para sa amin, ano, sa mga mangingisda ay matagal na natin kinakampanya yan, no? Na dapat ay mapababa yung presyo ng bigas sa atin kasi hindi natin may pagkakailan, pinakamahirap na sektor, no, ng ating lipunan, ay kaming mga maliliit na mga isda. So, hindi ito dahil doon sa wala ng isda, no, yung ating dagat. Ang kahirapan namin kasi maliit yung aming nahuhuli na, kaya halos ay nasa malalaking palakayan, no, at kasakin mo mga aquaculture, napupunta yung halos 80% ng total na produksyon, no, ng ating pangisdaan. Dahil nga doon sa iba't ibang mga problema at suliranin, no? Lalo na yung mga mapanirang mga proyekto, tulad ng breeding, reclamation, tapos ngayon, no? Yung nakakabahala na pinapayagan ng Korte Suprema yung pagpabor, no? Doon sa petition ng mga commercial fishing vessel na payagan sila na mga isda dahil hindi 7 patong sa loob, no? Ng 15 kilometers municipal fishing zone. Kaya lang magpapalala, no? Ito doon sa kagutuman at kahirapan ng mga maliliit na mga isda. Kaya, ano yan, no? Matagal na natin panawagan yan na dapat ay abot tayo talaga na pagkain, no? Ang niyangad sa ating mga isda. Kaya lang, ang aming agam-agam dito sa 20 pesos ay parang pinili, kanya ibig sabihin, pinalburo na programa para lang matugunan, no? Yung campaign promise ni Pangulong Bongbong Marcos na pababain, no, ng 20 pesos ng presyo ng bigas. Kasi hindi talaga, walang yan, no? Walang programa ang gobyerno ni Bongbong Marcos para likasin yung problema, no, sa ating agrikultura. At ang pinakamalaking problema dito sa mababang benta, no, ng LFA na 20 pesos, ang biktima pa rin dito ay yung mga magsasaka natin. Sa ngayon, ang presyo ng bigas sa kanila ay maabot na lang, no? Ng 8 hanggang 10 piso ang kilo ng palay. Kaya kung ito yung presyo ngayon, yung ating mga magsasaka dahil mataas yung gasto sa production, mataas yung abono, mataas yung gasolina, mataas yung lahat, ano? Yung mga pesticide na halos doon sa kanila ang pag-aaral, ano, maabot sa mga 14 to 16 pesos per kilo ang gastos, no, sa ng bawat palay. Kaya kung bibilin mo ng 8 piso, 10 piso, doble yung ating mga magsasaka. Hindi talaga yan masusolusyonan, no? At pangalawa, yung ibibenta ng LFA ay limited yun kasi hanggat umiiral itong rice liberalization law, yung Republic Act 1103, no? Limitado yung power ng LFA. Tinanggal yung kanilang
dapat sila yung namimili kahit 20% o 25% ng total production, no, ng ating lokal na produkto. Pero sa ngayon ay pinapayagan sila ng batas na ito na dapat ay sa isang buwan lang na backup stock, no, yung pwede nilang bilhin sa lokal. Tinanggal na rin yung kanilang power para doon sa pag-import, no, at lalong-lalo na doon sa regulate, no, ng mga presyo ng imported at saka lokal na produkto. Kung saan malaya, no, yung mga traders at yung mga importer na mag-import ng bigas. Kaya mangyayari yan, pag naubos na yung isang buwan, na buffer stock sila, bibili na yung gobyerno sa mga pribadong sektor, no, yung mga traders na silang nagpo-control dito sa ating bigas, no, at palay sa ating bayan. Kaya sila pa rin magsisinabang. Hindi yung mga magsasaka, at lalong hindi ito magiging no, sustainable o pangmatagalan. Ito ay maiksi lamang. Kaya maliban, no, napupundan talaga ng gobyerno, subsidize yung ganito kalaki na subsidize ng presyo ng bigas na napupunta lang doon sa mga traders, hindi sa mga magsasaka dahil mas lugi na sila. Kaya panawagan natin dito, lutasin talaga yung fundamental na problema natin sa mataas ng presyo ng pagkain o ng bigas, no, sa ating bayan. Siyempre, ang nagkulak niyan dahil nga doon sa malaya, no, na import liberalization ng mga bigas sa ating bayan. At ganoon din yung kawalan, no, ng suporta ng gobyerno doon sa ating mga magsasaka para mapababa yung gasto sa produksyon na siyang dahilan, no, nung mataas na presyo ng gasto nila, kaya mataas yung palay. Dapat itigil, no? Itigil yung mga conversion, religious conversion lalo na yung mga zakat natin. Kasi ang pinaka-the best para matiyak natin yan, dapat yung ating tinatamnan, no, ng palay, hindi pinapalit, hindi pinapalawak, no? So like sa ibang bansa, mas malaki yung iba't ibang bansa, malaki yung suporta o subsidy ng gobyerno nila doon sa kanilang agrikultura. Dito sa atin ay wala, no? Kahit nga yung fuel subsidy, production subsidy na fuel, no, sa pagtuloy na pagtaas ay limitado rin, nakakakuha nun. At kadalasan nun ay mga bata at malaki doon sa mga politiko. Kaya ito yung problema natin. Kaya naniniwala kami, hanggat hindi nilulutas yung problema, no, yung industriya ng agrikultura natin, ay hindi ito magtutuloy-tuloy sa konsuelo lamang ito na presyo na 20 pesos ang bigas at lalong papatayin nito yung ating mga maliliit, no, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga magsasaka sa ating bansa. Alright. Sir, pero bago kita ibigay kay Wina, kahit masasabi natin na pakonsuelo lang ng pamahalaan itong access na ito para sa mga mangingisda, hindi naman natin na maaalis sa isipan nito na may tulong pa rin ito sa mga pinakamahihirap natin na mga fisher folks, sir. Pero para sa pamalakaya, kahit papaano, kahit sa tingin natin na parang pakonsuelo lamang ang programa na ito para bagang gamot kabayo, kasi nga nabanggit natin na parang hindi masusustain itong programa, ay welcome pa rin ba ang programa na ito para sa pamalakaya, Sir Fernando? Yes, oo. Kasi makakatulong yun. Yes. Isipin ko ba naman yung dati-rati 60 pesos yung bili natin ng kilo ng bigas. Tapos ngayon, makakabili tayo ng 20 pesos. No? Malaking tulong yun sa parte namin. Kaya lang, yun nga yun. Ang malaking problema ay apektado yung ating mga magsasaka. Hindi namin hindi ito solusyon, hindi pang matagalan na solusyon. Yes. No? Dapat lang talaga na gawin, no, ng ating gobyerno na matiyak na abot kaya yung presyo ng bigas sa ating bayan. Paano gagawin ito? Kailangan talaga ng production subsidy. Ang panawagan, no, ng mga magsasaka natin ngayon ay mga 30,000 bawat hektarya kung ibibigay, no, bibigyan ng gobyerno bilang puhunan para doon sa pagsakanin. Malaking bagay yun, no? Para doon sa pagtiyak natin na makakaparami tayo ng produkto ng bigas at hindi tayo aabot sa importation. No? Ayan. Sir Fernando,
Noong nakarating po ba sa inyo yung balitang ito, nagkaroon po ba kayo, sir, ng mga pagpupulong kasama po ang mga mangingisda? Ano po ang kanilang mga hinaing? Ano po ba ang iniisip nila magiging epekto po nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Lalo na po mismo sa mga nakikipaglaban ng mga mangingisda. Dahil po sa taas ng presyo ng bilihin, tapos mababa pa po ang presyo ng kanilang huli. Salamat sila dahil mayroong ganito, no? Mababa. Ang isang tanong nila, makakarating ba sa amin yan? Ayun, ang tanong. Kasi ang isang problema dito, no? Sa pagbibenta, ang narinig natin ay doon lang sa mga sport. Paano yung mga malalayo, no? Doon sa sport. Halimbawa, karamihan natin, no? Mayorya, karamihan ng ating mga mangisda ay nasa isla. Kung malayo yun doon sa fishport o walang fishport sa mga probinsya, halimbawa sa Bicol, ang mga fishport lang dyan sa Legazpi, sa Tabaco, dito sa may San Miguel Beach, tapos dito sa may bahagi ng Pagpao, no? Alam ko po, Sorsogon, meron din. Paano yung mga nasa malalayang lugar, hindi sila aabot yun, no? Doon sa presyo o mababang presyo ng bigas. Oo, sir, nabanggit ng DA na parang ang first rollout nitong 20 pesos per kilo na access para sa mga mangingisda ay pasisimulan daw po sa Lucena City dyan sa Quezon, Suwal dyan sa Pangasinan at Navotas City. Meron po ba kayong mga kapamalakay na nandiyan na sa tingin ninyo ay tunay na makakapakinabang, makaka-benefit dito sa programa na ito, Sir Ka Fernando? Ito yung mga major export natin. Okay. Yung Nabuta, yung dyan sa Lucena, at saka yung doon sa bago ng Norte. No? Yun. Ibig sabihin, limitid lang talaga. Well, so parang doon natin mapapasok. Opo, yung parang hinaing nyo kanina na okay, welcome sa amin itong 20 pesos per kilong bigas para sa mga mangingisda, pero ang lahat ba mabibigyan? Yan. Kasi nakikita naman natin itong first rollout, kaya na nabanggit ni Ka Fernando sa mga malalaking port. Kailan pa kaya doon sa mga maliliit na mga pangisdaan dito, di ba, Ka Fernando? Yes, yung mga wala, talagang nasa probinsya, no? Malalayo. Tatakbo ka pa ng mga 10 kilometro bago ka makarating sa isang sport. Hindi napupunta yun doon. Gagastos pa ng pamasahe. Yung gasolina. Nabonggit yung gasolina yung bangka mo. Tapos ang bibilin mo lang naman, may limited din, no? Ilang bang kilo? 10 kilo ata. Yung bawat isang mangingisda yung makakabili, no? Yung beneficiary, yung una dito, no? Yung mga senior citizens sa kayong ano yan. 10, may limit yun, di ba? Opo. Hindi namang pwedeng bibili ka lang ng tako. Kasi bawal din yun, no? Doon sa kanilang mga patakaran. Kung ganun kalayo, magpupunta ka pa doon, di ba? Ano talaga, dalhin doon sa community kung nagkaroon yung mga mangisda at doon investa. Sinatulong. Ganon din sa mga magsasaka. No? Kung ang NFA ay bumibili ng 20 pesos per kilo ng palay, dapat bilhin nila doon sa mga magsasaka. Kasi kung wala sila doon, bibili, mag-control, no, ng mayorya, karamihan ng benta ng mga magsasaka doon sa mga traders kung sila ang nandun sa mga sakaran. No? Ka Fernando, dugsungan ko muna, Wina, itong nabanggit mo kanina, Ka Fernando. Meron bang sa tingin mo, Ka Fernando, kayong kailangan gawin para may ipaabot sa DA nga itong hinaing ninyo na para bagang wag lang sa mga malalaking port muna ibagsak ito, wag lang doon. Although ang sabi may naman ng DA ay pasimula pa lamang daw yun, wala pa naman tayong nababalitaan kung saan nila kasunod na port ilulunsad, ilalatag itong kanilang 20 pesos per kilong bigas para sa mga mangingisda. Sa inyo namang parte, sa inyong side, sa pamalakaya, Sir Ka Fernando, meron ba kayong parang gustong gawin na maiparating ito sa kanila o makipag-usap po kayo kay Secretary Chu Laurel? Actually, noong pa meron kaming dialogue dyan sa Secretary Chu Laurel. Regarding doon sa mga issue natin sa pangisda at saka yung sa mga magsasaka, no? Pero regarding dito sa ating teachers, siyempre, panawagan natin ay maiparating mismo doon sa komunidad, no? Ng mga mangisda. Kung saan yung marami ng mga mangisda ay doon mismo dalhin, makarating yung bigas. Kasi pag hindi yan nakarating doon, talagang walang makakapunta. Lalo pa po ang kapasidad, no? Ng mga mangisda natin nasa
ang kita nila sa isang araw, mga 250 to 300 pesos na lamang, hindi na yan aalis doon sa kanilang komunidad. Dapat direkta na doon. Saan? Kung saan, mayroong mga organizations, may mga cooperative, o mayroong mga sama ng mga mangisda, direkta na paabutan, no? Doon sa mga mangisda. Yan din nga, yung natin dyan na yan, Jusa and Rina. Yes, sir. Hindi naman sa ayaw natin na lalong mababa pa sa 20, mas maganda na yun, di ba? Tama naman po. Abot kaya eh. Pero, ang kailangan talaga dapat resolbahin, anong dahilan? Bakit mataas ang bigas? Ang palay, no? Mataas ang bigas sa ating bayan. Ito yan ang dapat solusyonan, no? Kasi pag hindi natin solusyonan yun, at ang sinusolusyonan lang ay yung market side at hindi natin sinusolusyonan yung production side, no, yung mga magsasaka, hindi ito magtutuloy-tuloy. Talagang ito ay pakonsulo lang. Ay, ito, Sir Fernando, huling tanong ko po para sa inyo. Sir, nabanggit po natin kanina na parang ang tanong dito, makakapunta pa o makararating ba talaga sa mga mangingisda itong programa? Ang tanong ko, sir, meron na po bang plano ang Pamalakaya? Sakali man po na o para po tiyakin na makakarating po sa mga mangingisda ito pong programa? Yes. Actually, wala pang mga wala namang coordination, wala mo namang information paano ng PE at even yung DEPAR regarding dito sa plano, mas naririnig lang namin dito sa mga news, no? Tulad sa inyo, sa radyo, at sa mga reporter na kasama na yung mga mangisda. Yun nga, kung seryoso at sincero ang administrasyon, ibang pumasok na yung magsinabang talaga dito sa mabawang presyo ng bigas ay yung mga maliliit na mangisda, dapat parating yan doon. Tama. Pwedeng bayan na yan. Iba, dati-rati naman, nung wala pa itong hindi pa ito napapasa na RA 1123, yung Rice Liberalization Law. Yes po. Yung NFA, kahit saan, di ba? Sa pamilihan, meron. Pero dahil na dito sa pagkakapasa nito, na nilimitahan na lang yung function ng NFA, na bawal na sila magbenta, ang trabaho na lang nila ay para mag-stop, para doon sa mga kalamidad o merong mga pangyayari, yung kanilang pang-relief na lang, di ba? Yung kanilang function. Ibalik yun, no? Ibalik yung ganong function ng NFA, maglatag ng maraming mga outlet ng NFA, lalong-lalo na doon sa mga munisipyo na kung saan nandun yung mga mangisda. Kasi pag hindi yan ginawa, wala rin mangyayari. Kasi wala ka na ibang mabibili doon pag yung mga commercial rights, no? Tama po. Ang presyo ata yung mga medyo bumaba na rin, meron 48 tapos 50 pesos, no? Pero mataas pa rin yun kumpara mo sa 20 pesos ang kilo. Very well said po, Ka Fernando Hicap. Kaunti na lang po ang oras natin. Mabibitawan ka na namin, sir. Pero maraming salamat po sa pagpapaunlak ng kahit papaano yung maikling interview with you, Sir Fernando. At narinig natin ang side ng sektor ng mangingisda dito sa programa na ito ng Department of Agriculture. Muli, Ka Fernando, maraming salamat po at magandang gabi. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat, Jusa and Rina, no? Sa inyong programa, mag-like po kayo. Maraming salamat sa ating mga babayan. Kailangan talaga natin manawagan, no? Yes po. Lalo na sa mga mangisda, direkta na makarating, no? Doon sa ating mga mangisda, dapat maging sustainable, no? Yes. Hindi lang itong pangmadalian, no? Na solusyon. Okay, maraming salamat pa. Yan po si Ka Fernando Hicap, ang National President ng Pamalakaya. Ang ating oras 7:23 at narinig naman natin ang side ng Pamalakaya, Wina, basta para sa kanila pakonsuelo lamang. Gamot kabayo lamang itong 20 pesos per kilo na bigas. At para nga sa kanila, kung sakali man daw totoo to, kung sakali man talagang ipatutupad, sana daw ay paabot talaga sa mga mangingisda. Yan, walang pinipili, di ba? Malalaking port man o maliliit.
Basta ang narinig natin kay Ka Fernando, ang panawagan ng pamalakaya, buwagin ang rice liberalization law. Ito daw po yung nagdulot ng pagbagsak ng farm gate prices, malayang pagpasok ng mga imported na bigas kung saan doon nalulugi ang mga maliliit na farmers at higit pang paghihirap ng mga lokal na magsasaka. Tayo magbabalik ang ating oras, 7:24 na po ng gabi. Wanted person sa kasong illegal drug sa lungsod ng Taguig. Kinilalang na arestong wanted na si alias Januel, 49 anyos, residente ng Lower Bikutan sa lungsod. Ayon sa report, sinilbihan ito ng warrant of arrest sa Barangay San Miguel. Kabilang sa mga umaresto kay Januel ang District Mobile Force Battalion, District Special Operations Unit at Makati City Police Station Warrant and Subpoena Unit. Ito ay sa kasong possession of illegal drugs sa ilalim ng Section 11 Article 2 ng RA 9165. Nasa kustodya na ng Taguig City Police Station Custodial Facility ang Top 8 MWP. Aris sa 27, no chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Magandang gabi po muna sa mga nakatutok sa atin sa YouTube Live. Magandang gabi kay Raynel Neira. Gayon din kay John Gerald Lee, Rolando Miranda de la Cruz at kay Maricor Angeles. Marami din nakasubaybay sa atin, Wina, sa Facebook natin, Facebook Live. Magandang, Go ahead. Yan, magandang gabi sa mga nakikinig at nakatutok sa ating Facebook Live. Magandang gabi kay, Adalfa Dula. Magandang gabi din po kay Freddy Oredina at magandang gabi sa aking pamangkin kay Isa. At magandang gabi po. Ayan. Magandang gabi kay Kuya at kay Ate Rona, kay Uno. Magandang gabi. Yan. Magandang gabi din sa ating katrabaho. Diyan, nakatutok si Jackie Resto. Si Jackie Hoy, happy long weekend everyone! Sa Lunes, holiday na naman po. Ayan. Sabi kanina ng Pag-asa, medyo improving na ang ating weather condition. Sa makakapag-gala-gala. Makakapag-gala na ngayong weekend, lalo na sa mga walang trabaho. Wala naman talagang trabaho sa Lunes, pwera sa atin. Maraming salamat sa mga umagapay sa atin dito sa News Center kay Sophia Gans at sa ating kaibigan dyan sa Radio Tech kay Kuya Billy at kay Kuya Norman. Maraming salamat po. At syempre sa ating TV Tech, maraming salamat. Sino kayo dyan? Magandang gabi po ulit. Maraming salamat sa pagsama sa pangalan ni Attorney Cam. Kami ang inyong nakasama. Ako si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po, usapang pangkalusugan ng Lunas. Ang ating oras, 7:32 ng gabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga